Masarap naman talaga kung mayroon kang maliit na negosyo kasi nang una, hawak mo yung oras mo, then pwede ka magpahinga anytime kung napapagod ka na at yung pwede mong mabili kung anong gusto mo. Yan yung pangkalahatang pagtingin sa mga maliliit na mga negosyante. Pero nakikita mo ba yung mga pinagdaanan nila bago nila marating kung saan sila ngayon? Siyempre hindi. Kasi nang una, lagi kasing nasa isip ng mga Pilipino yung nakikita lang nila kung ano yung bunga mo. Pero yung mga paghihirap mo bago mo marating kung saan ka ngayon ay hindi nila nakikita. Likas kasi sa mga Pilipino yung gaya-gaya. Yung tipong kung ano yung trending ay gagayahin. Kunwari kung paano sila yumaman ay ginagaya nila. Pero hindi nila alam yung mga proseso at hirap ng tao na yun kung paano siya magyaman. Kaya ang iba napifail talaga. Napakaswerte kung pinanganak kang mayaman kasi ang mga mayayaman kasi bata pa lang sila ay tinitraining na sila kung paano magnegosyo. 'Di ba? Kaysa kung isang kang bata na mahirap ay tinitraining ka kung paano magtrabaho. 'Di ba? Iba kaagad yung mga mindset ng mahihirap kaysa sa mga mayayaman. Kaya kung ikaw na nagtatrabaho ka ngayon at kung gusto mong magnegosyo ay hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw ay papasukin mo yung pagninegosyo ay ang una mong i-improve yung sarili mo muna. Yung pag-iisip mo ba kung paano ka mag-isip dahil kung ano yung iniisip mo ayun yung mangyayari sa'yo. Siyempre hindi mawawala doon yung skills mo. Kasi sa totoo lang ang pagninegosyo ay kung ano yung mga problema ng mga tao ay ikaw yung nagbibigay ng solusyon. At siyempre yung skills mo ay kung saan ka magaling ay dapat yun yung magiging negosyo mo siya. Kung sa master level ka na ng skills mo, ang pangalawa mo namang pag-aralan ay yung communication skills mo. Kasi para hindi ka na mahihirapan sa pakikipag-usap sa mga tao, sa mga customer, at sa mga taong magiging client mo sa pagdating ng panahon. Ngayon, kung namamasukan ka ay simulan mo na mag-ipon dahil yan ang magiging puhunan mo. Then, pag-aralan mo yung kung papaano yung cash flow ng negosyo mo. Kasi kung hindi mo mamaster yan ay mababaon ka sa utang, then ang panghuli ay mabankrupt ka. Pero yung una-una talaga na gawin mo ay magtiwala ka sa ating Panginoon at maghingi ka sa Kanya ng guide.